po ay 25th na March 2020 at patuloy po tayo nakapaloob sa community quarantine at ito po ay enhanced na. Mas tumindi na po ang ating pagka-quarantine. Kano pa man po magpapatuloy po tayo sa ating pong feedback service sa pamamagitan ng live streaming. At nagpapasalamat po tayo sa means ng communication na ito dahil naipapabot po natin. Nagpapasalamat, Panginoon, na sa kabila po ng krisis na pinagdadaanan, hindi po lamang ng aming pong bansa, kundi po, Panginoon, ng buong mundo. Binibigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na lumapit sa iyo, magpuri, magpasalamat. Dahil sa kabila po ng maligim na pangyayaring ito, marami pa rin po kaming mabibilang, Panginoon Diyos, na mga biyayang galing po sa iyo. Panginoon, ikaw po ang Diyos na hindi nagkukulang sa amin. Salamat po sa buhay ng masagana, buhay na kasisiya. At sa live streaming na ito, Panginoon, na midweek service, dalangin po namin, Panginoon, na magpatuloy ang kasaganaan ng biyaya. Para po, Panginoon, gawa ng tagumpay, ang sharing po namin. Mensahe sa mga awitin at yun din po naman sa pagninilay-nilay naming Word of God. At mamaya din po, Panginoon, sa iyong kami po'y mananalangin, Panginoon, para sa amin. Maraming pong salamat. Ang kaluwalhatian ay siya lamang sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Bago po tayo magpatuloy sa ating gawain, tayo po ay sumapawin sa ating Panginoon. Sambahin po natin ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po namin inimbitahan ang Panginoon Espiritu, aming Panginoon. Masamahan mo po kami at gawing matagumpay ang aming pagsambang ito. Purihin ka, aming Ama. Sa piling mo, patuloy po kami nauuhaw. Pagkat sa piling mo, kami lumalakas. Alaka namin, Panginoon, ay ikaw ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa piling mo, ako'y nauuhaw. Pagkat sa piling mo, ako'y lumalakas. Sa piling mo, may kapayapaan. Sa piling mo ay may kapahingahan. Sa piling mo, nakakaya ang lahat. Anuman ang pagsubok, anuman ang daanan. Sa piling mo, ako'y nauuhaw. Pagkat sa piling mo, ako'y lumalakas. Sa piling mo, may kapayapaan. Sa piling mo ay may kapahingahan. Sa piling mo, nakakaya ang lahat. Anuman ang pagsubok, anuman ang daanan, ayaw ko na mawalay sa iyo, Panginoon. Ako'y yakapin mo, ikaw lamang ang aking kalakasan. Ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kaya mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Sa piling mo, Panginoon, kami nauuhaw. Sa piling mo, ako'y nauuhaw. Pagkat sa piling mo, ako'y
ano man ang daanan, mawalay sa iyo, Panginoon. Ako'y yakapin mo, ikaw lamang ang aking kalakasan, ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawala sa iyo, Panginoon. Ako'y yakapin mo, ikaw lamang ang aking kalakasan, ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, ayaw ko na mawalay sa iyo, Panginoon. Ako'y yakapin mo, ikaw lamang ang aking kalakasan, ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. O purihin ka, Ama, luwalhati sa iyo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Purihin ka, O God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang ibig mo'y walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka. Minsan pa po nating amitin, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman.
Ikaw lamang ang tanging ko sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan, O Diyos, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Tunay nang napakabuti mo, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sambahin po natin ang ating Diyos sa gabi ito. Itaas mo natin ang pangalan ng Panginoon, pagkat walang ibang dakila, walang ibang dapat na masamba kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sinasamba ka namin, pinupuri ang dakila mong pangalan, aming Panginoon. Luwalhati sa'yo, luwalhati sa'yo. Minamahal ka namin, minamahal ka namin, Panginoon. Hallelujah.
Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Wala kang katulad. Naririto ang iyong mga anak, Panginoon. Wala Tataas ng pangalan mo. pantay aming Diyos. Iyong pakinggan Hallelujah. aming pagsamba. Kami umaawit mula sa aming puso. Pinaparangalan ang Walhati tanging sa'yo, ngalan mo, aming Diyos. Jesus. Karapat dapat ka, karapat dapat. Sinasamba ka namin aming Ama. Hallelujah. Alabas. Presensya ng Purihin ka. Panginoon. Patuloy po natin ibigay ang ating puso sa Kanya. Pagkat ang Diyos ay nakikinig sa iyong pagpupuri, ang Diyos ay nakikinig sa iyong pagsamba sa gabi ito. Hallelujah. Kaya hallelujah. Ang ikaw lamang, ang aming sasambahin naming Diyos. Walhati sa'yo. Walhati sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, bakit nga ba kami sumasamba sa iyo? Dahil ba sa pagpapala? Dahil ba sa mabubuting bagay na tinatangkilik namin, nararanasan namin, nakakanta namin? Panginoon, sumasamba kami sa iyo dahil mahal ka namin. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita?
Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa hipo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo na naranasan po namin sa gabi nito. Patuloy po namin dalangin na samahan mo po kami maging sa pag-aaral ng iyong salita, O God. Patuloy, Panginoon, na i-comfort mo ang bawat isa, Lord God, sa nararanasan po namin ngayon, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na tunay ngang maranasan ng iyong mga anak ang kagalakan, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang pag-asa na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay nito sa amin, Panginoon. Purihin ka, dakilang Ama, sa iyo po namin ipinagkakaloob ang lahat ng papuri, pagdakila, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Minsan pa po magandang gabi po sa ating lahat at magpapatuloy po tayo ng ating pong meeting service nga sa pamamagitan ng live streaming. Karaniwan po sa pagtitipon natin sa church nung tayo po ay pwede po magkatipon ay binibigyan po natin ang bawat isa ng pagkakataon na makapag-share ng kanilang testimony tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Pero hindi po natin ito magagawa ngayon dahil nga po hindi naman tayo pinapayagan na makapag-congregate, makapagtipon. Kaya po magpapatuloy po tayo sa meditation po natin ng Word of God. At pagkatapos po nito, idadagdag din po natin yung pong sandali ng pananalangin. Hindi po lamang para sa ating mga sarili, kundi po para sa ating bansa, para sa ating mga nanunungkulan, at para po sa mga may sakit at mga tinatawag na frontliners. Hayaan niyo muna pong buksan ko ang Bible sa Aklat ni Job, Job chapter 1. Sa verse 21 po, sa Aklat ni Job, unang kabanata, talatang 21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa labo. Si Yahweh nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Sa NIV po ay ganito po ang pagkakalala ko na wika ni Job, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Pagpupuri sa ating Panginoon. Pagkatitignan ko po ang mga palabas ngayon dahil nga po dito sa confinement po natin sa ating mga bahay sa quarantine po ito. Iba-iba po ang ginagawa ng mga Pilipino para po libangin ang kanilang mga sarili kasi po hindi naman tayo sanay ng nasa loob lamang ng bahay. Isa po sa sikat na ginagawa at ina-upload po ng maraming kababayan natin yun pong TikTok. Opo. At nakakatuwa naman po dahil ako po mismo naaliw sa mga ginagawa po ng ating mga kababayan. May nakita pa nga po ako na ipinasok po yung motorsiklo nila doon po sa kanilang sala. Doon po nagmumotorsiklo sa loob ng sala. At meron naman po nakikipag bato-bato-pik sa salamin. Opo. Meron naman po nakita na yung mag-anak po ay nililibang ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbibingo, siguro po papiso-piso lamang. Okay, at marami pa pong iba. Ako din po ay merong ginagawa rito po sa bahay. At ang isa po sa nagawa ko na at natapos ko na ay yung may nakita kasi kong pinturang puti. At ipinuntura ko po sa loob namin hanggang sa maubos po yung 1 galon ng pintura. At kagabi, hindi pa po ako makatulog, nilinis ko po, nilagyan ko ng mga libro kasi ang dami-dami ko pong libro. At sa tuwing makikita ko po yung mga librong yon, talaga naman po naliligaya po.
Napansin ko nga po sarili ko habang nililinis ko po isang lalagyan ng libro, nabubuksan ko po, nalilibang na po ako sa pagbubukas at pagbabasa. Kaya po, nakakalungkot, konti lang tuloy na accomplish ko. Ganun pa man po, ang ating pong kalagayan kasi ngayon ay hindi po pangkaraniwan. Hindi po tayo sanay ng ganito. Noong isang araw, ang tawag po rito ay community quarantine lamang at ginawa na po itong enhanced community quarantine. At ginagawa po ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ang magagawa po nila para po maging matagumpay po ang sambayan ng Pilipino laban po sa atake nito pong COVID-19 na virus. Isa nga pong nakakalungkot na balita ang nakita ko kanina na isa na naman pong frontliner, isang doktor ang binawian ng buhay dahil sa pakikipaglaban sa sakit nito. Kaya po mamaya sa biyaya po ng ating Panginoon, maglalaan po tayo ng sandali para po ipanalangin ang ating mga doktor, mga nanunungkulan at iba pa pong ginagamit sa unahan ng labanan na ito para po sumakanila po ang biyaya ng ating Panginoon. Ngayon po, si Dale Carnegie, yung author po ng How to Win Friends and Influence People, ay meron pong isang sinulat na article. Sa article na yun, sinabi niya na, hindi po sa librong How to Win Friends and Influence People, pero may nabasa po ako na sinabi niya, ang sikreto daw ng masayang buhay ay matuto po tayong bilangin ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Bilangin natin ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Kagaya po ng magising pa tayo sa umagang ito. Ang magdamag na pag-iingat sa atin ng Panginoon. Kapili ng mga mahal natin sa buhay. Yung makita po natin na yung po meron tayong malakas na pangangatawan, kumpleto pong sangkap ng ating katawan. Yan po ipagpapala. At dahil po sa mapagpapalang yan ng ating Panginoon, marapat lamang na purihin natin ang ating Panginoon. Isa po sa pinakamadaling gagawin ay kapag purihin natin ang ating Panginoon, kapag tayo may natatanggap ng mga biyaya. May mga dumarating nga po pero halimbawang dumating po ang panahon na may mga pagsubok ako. Kagaya ng pagsubok na dinadaanan po ng ating bansa ngayon. Ng mga lugar na apektado po ng virus na ito. Dito po sa chapter 1 verse 21 ng Book of Job, narito si Job. Sabi niya, hubad ako na ipinanganak at hubad din ako alis. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ang hugot po ni Job dyan ay dahil po ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay nawala lahat sa kanya. Meron po siyang 10 anak, 7 lalaki, 3 babae. Siya po ang pinakamayaman na lalaki doon po sa tinatawag na Land of Uz sa East. Ano po? At sabi po ron, si Job po ay hindi gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Siya po ay mabuting tao. Mahusay po siya makisama. At ang kanya pong negosyo ng araw na yun, mga hayop, mga kagaya ng mga kamelyo, kagaya ng mga tupa, asno, marami po si Job noon. At marami pong alipin si Job na nangangasiwa ng mga tinatangkilik niya po yan. Pero isang araw, dumating po ang krisis sa buhay ni Job. Dahil po yung kanyang mga ari-arian, ang iba po rito ay sinalakay, ninakaw, mga tauhan ng iba ay pinatay. Meron po siyang mga hayop na tinamaan po ng kidlat siguro, ng apoy. At ang nakalulungkot pong higit dito, yung pong 10 anak ni Job ay nangamatay na lahat. Marami po sa nakakarinig sa akin, alam po natin ang hapdi, ang sakit ng isang namatayan. Opo, malalim po ang sugat ng isang namatayan, mahal sa atin. Pero dito po, hindi lamang isa sa mga anak ni Job, kundi lahat ng kanyang mga anak ay nangamatay.
Pero ang naibulalas ni Job sa kabila ng mga ito, ay ito pong sinabi niya, hubad ako dumating dito sa lupa, ipinanganak dito. Hubad din ako alis. Ang Panginoon nagbibigay, siya rin pupupo. Purihin ang Panginoon. Ibinalik niya ang kanyang damdamin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sa kabila po ng, alam po natin, malalim ang sugat ni Job rito. Pero hindi po siya nagreklamo sa Diyos, hindi po niya sinumbatan ng Diyos, hindi po siya naggalit sa ating Panginoon, kundi nagpasya si Job na sa kabila ng mga malagim na pangyayaring ito na dumating sa kanya, yung kalamidad, krisis na dumating ito sa kanyang buhay, pinuri niya pa rin po ang ating Panginoon. Ito po yung mga taong, ang kagaya po ni Job, ang mga taong may pagmamalaki ng ating Diyos. Alam niyo po, hindi lahat na nangyayari sa ating buhay ay payapa. May panahon po na dumadating po ang bagyo sa ating buhay. Kagaya po ng dinadaanin natin ngayon. Lahat po tayo nananalangin. Pero para bang wala kagad na tinatawag na immediate answer, ano po? Ganun pa man, sa kabila po ito, naniniwala po tayo na maganda pa rin po ang bukas. Dahil hawak ng Panginoon ang ating kondisyon. Kapag tayo po ba ay may dinaraanan na matindi pagsubok sa ating buhay, mapupuri din po ba natin ang ating Panginoon? Ako po may karanasan na sa ganyan kasi po, February 2012, ang aking misis ay naisugod po sa ospital. At ang sabi po ng doktor ay meron po siyang myocardial infarction. Inatake po sa puso ang misis ko. At tagli po siyang nilagay sa ICU. Nung nasa ICU po siya, may monitor po ron, tinitignan ang kondisyon ng misis ko. At nakikiramdam po ko kung anong pwedeng mangyari. Dahil po ang sabi ng doktor, kabilin-bilin na ng doktor, bawal siyang tumayo, bawal siyang ma-excite, bawal siyang tumawa, bawal siyang malungkot, hanggat maaari wala siyang pantay. At kung kinakailangan niyang magpunta ng CR, ng restroom, hindi siya pwedeng tumayo, doon na lamang po niya gagawin yung kanya po, yung natural na tawag ng ating katawan. Ibig sabihin, seryosong kalagayan ng misis ko. At kung ano pong instruction ng doktor sa akin noon, sinusunod ko po. Kuminsan, doon po kasi sa ospital na pinagdalang ko sa misis ko, hindi po pwede ang dalawang pantay. Ako lamang po ang misis ko sa ICU, pagkalamig-lamig mo, gagawin ko. Kaya lang pinili ko magpuri sa Panginoon. Pinili ko magtiwala sa ating Panginoon. Naalala ko po na lumalakad ako sa madilim na daan at nakahandang bumili ng gamot. At iba-iba pong negatibong pumapasok sa aking isipan na kinakailangan paglabanan ko ng pagpupuri sa ating Panginoon. Kailangan kong paglabanan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa maraming kapatid sa pananampalataya. Dahil hindi lamang po sila nanalangin, hindi lamang po pinaabot yung kanilang pakikiramay, kundi po talagang sinadya kami sa ospital para po sabihin, nandito lang kami. At isa pong text ang nabasa ko sa sabi, Pastor Chris, we arrange a battery of prayer warriors para ipanalangin kayo. Kasi po sa panahon ganun talaga, kinakailangan po ang encouragement. I was greatly encouraged. 5 araw sa ICU ang misis ko at maraming salamat sa Diyos. Kasi sa biyaya niya at pagpapahintulot hanggang ngayon 2020, kapiling ko pa ang misis ko. Dinaanan ko po yung krisis na ngayon na madilim. Na para bang pag nag-iisa ka, nandun po na binobomba ng kaaway ang isipan mo kasi, opo, matagal ko na po siyang kasama. Kilala ko ang misis ko, napakasakit ko sakali may mangyaring hindi maganda sa misis ko. Pero salamat, napakabuti ng ating Panginoon. Kinatagpo ng Diyos ang ating pananalangin, kinatagpo ng Diyos ang ating pagpupuri at ngayon po ang misis ko. Malakas na malakas, kapiling ko pa sa biyaya ko ng Panginoon.
Pagka dumadaan po ba tayo ng pagsubok, at para bang wala kaagad na nangyayaring kasagutan, na para bang nadidelay ang pagsaklolo ng ating Panginoon, magagawa po ba nating magpuri sa Kanya? Okay. Ang pagpupuri sa ating Panginoon ay may kalakip po may kalakip po siyang kaginhawaan. Dahil ang sabi po sa Bible, Psalm 22 verse 3, "The Lord inhabits the praises of His people." Ang presensya ng Panginoon ay dumarating kapag tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Maaaring iba po sa atin na nakikinig po na mensahe ko, hindi tayo sanay na nagpupuri sa ating Panginoon. We can create a habit of praising God. Pag nag-iisa ka, purihin mo ang ating Panginoon. Kapag ikaw ay nakahiga, purihin mo ang ating Panginoon. At pagka ikaw ay pumunta sa mga pagtitipon, kagaya po ng sa church na dinadaluhan po namin, kami po ay nagpupuri congregation sa ating Panginoon. Hindi kami nahiya, hindi kami nagdadalawang isip. Maaaring ikaw ay hindi pa sanay nagpupuri sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Bible, tayo mga Kristiyano, dapat po lifestyle natin ang pagpupuri sa ating Diyos. Sa Psalm 150 verse 6, sabi Lord, "Let everything that has breath praise the Lord." Lahat ng may hininga ay magpuri sa ating Panginoon. Ang bibig natin ay maraming pakinabang. Nagagamit natin ang bibig natin sa pananalangin. Nagagamit natin ang bibig natin sa pagbibigay ng mensahe, ng payo, sa pakipag-usap, sa communication. Pero ang bibig din naman natin ay nilikha ng ating Panginoon para purihin siya. At tapat ang Diyos nang sinabi niya, "The Lord inhabits the praises of His people." Gusto ba natin ang personal revival ay panatili sa atin? Gusto po ba natin ang kaugnayan natin sa ating Panginoon ay patuloy na nananariwa? Ang hamon po sa ating lahat ng mensahe ito, lagi nating purihin ang ating Panginoon. Maaaring may magtanong sa atin, may mag-isip ng ganito, Pastor, kung ako'y magpupuri sa ating Panginoon, ano magiging tingin ng kapitbahay ko sa akin, ng mga kalapit sa atin? Alam niyo po, tingin po sa atin ng mga nakapaligid sa atin ay maging kakaiba. Pero hindi po yun ang mahalaga. Ang importante po, nag-glorify ang ating Panginoon kapag tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Ang mga ginamit na lalaki at babae ng Diyos sa kasaysayan, ginamit ang makapangyarihan at nag-create ng impact sa mundong ito, ay yung mga taong ang tingin na sanlibutan ay strange, kakaiba sila. Kasi iba ang lakad ng mga taong pinipiling sumunod sa ating Panginoon. Ang pagpupuri sa ating Panginoon ay pagsunod sa Kanya. May mga tao nga po at ito po ang background ko, no, hindi pa ako kumikilala kay Jesus na tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kasama po ng aking pagsasalita ay ang pagmumura. Bukod bibig ko po ang pagmumura. Magkwekwento lamang po ng isang istorya, may kasama pang mura. Madali po manlait, madali manghamak ang aking bibig. Pero sa biyaya lamang po ng Panginoon, nang si Jesus ay papasukin mo sa aking puso, binigyan ako ng bagong lingwahe, ng bagong pananalita ng Panginoon. At yun po ay ang pagpupuri sa Kanya. Sa tingin ng iba, maaaring kakaiba ka, pero mahalaga, pag tinitignan ka ng ating Panginoon, siya ay nilulugod sa iyo kapag ikaw ay nagpupuri sa Kanya. Kaya po, sa kabila ng pinagdadaanan po natin ito, at ang ibang mga nasa bahay ay nililibang po nila ang kanilang mga sarili sa iba't ibang bagay, sa panonood po ng YouTube, iba po sa K-drama, iba naman po, nire-review po yung mga dating panoorin. Aminin ko nga po, kagabi nanood po ako ng pelikula ni yung Richie Rich. Kasi ang ganda po nung ikwento ng bata na napakayaman. Si Macaulay Culkin, yan. Po kayo mag-anak. Pero pwede din naman po mga minamahal at sana po maging pangunahin sa ating lahat. Habang tayo po nag-stay, nag-aantay po ng kasagutan ng ating Panginoon sa dinadanas po natin ito. Bakit hindi po tayo magsimulang purihin ang ating Panginoon? Purihin natin siya. Kahit hindi pa po natin nakikita
yung pong kasagutan talaga sa pinagdadaanan po natin. At naniniwala po ako na ang presensya ng ating Panginoon ay mararanasan natin at hindi po magiging kabagot-bagot ang ating pong pagharap. Ngayon, mayroon pong isang lalaki na at ang iba po sa inyo na nakakarinig sa akin ay kilala niyo po siya. Siya po ay nasa piling ng ating Panginoon, Pastor Al Adupina. Si Pastor Al Adupina ay ginamit po ng Panginoon sa akin para hamulin ang aking pananampalataya. Kasi hindi po siya katulad nating lahat na nakikinig po rito. Siya po ay nagkasakit po ng polio at kinakailangan pong mamalagi siya sa wheelchair at kung kinakailangan po niyang bumiyahe, ang misis niya po nagpapasan sa kanya para po makarating sa mga lugar-lugar. Pero minsan, habang kami po ay magkasama ni Pastor Al, sabi niya sa akin, Pastor, ayokong makakatabi yung mga taong marereklamo at mahinang. Ang kanya pong pagkakakilala sa Diyos, kalaki. Ang kanya pong pagkakakilala sa Diyos ay sadyang makapangyarihan. At alam niya na sa kabila ng kanyang kapansanan, mahal na mahal siya ng Diyos. Kahit kailan, hindi ko po naringgan ng pagrereklamo si Pastor sa kanya naging kalalagay. Sa kabila po ng wala siyang panakagaya natin at sa kabila po ng walang himala na nangyari sa kanya, pinili niya pa rin po mamuhay na nagpupuri at nagpapagamit sa ating Panginoon. At naniniwala po ko na ang kagaya niya ay isang lalaki na nagbigay ng kaluwalhatian, kaluguran sa ating Panginoon. Nakalulungkot po ang mga ginagawa o pagpapasya ng ilan po sa mga tao. Kapag halimbawa nasasaid na po yung bang palabigasan, at yung pong panalo ay parang kumakaskas na sa ilalim ng lata, nagre-reklamo na sa Diyos. O kaya po ay marami ng pag-apply na ginawa, pero hindi pa rin po matanggap-tanggap, nagre-reklamo na kagad sa ating Panginoon. Hindi po dapat ganun mga minamahal. Alam na alam ng ating Panginoon ang ating kalagayan. Alam na alam ng ating Panginoon makakabuti sa atin. Naniniwala po ko na isa sa pinakamagandang gawin natin, liban po sa pananalangin, ay magpuri tayo sa ating Panginoon. Wala pong katulad ang presensya ng Diyos. Sa presensya ng Diyos, nandun po ang kaaliwan. Sa presensya ng Diyos, nandun po ang kapahingahan. Sa presensya ng Diyos, nandun po ang kanyang biyaya. At ang presensya ng Diyos ay mararanasan po natin kapag tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Mga minamahal, ang dami pong pwedeng mangyari kapag tayo pinagpupuri sa ating Panginoon. Meron po akong isang libro rito na ipapakita po sa inyo. Ito po. Yan. Sana makita sa screen ng ayos. Ang title po ng librong ito ay Power in Praise. At ang writer po nito ay si Merlin Carothers. Sa page 4 o page 5 ng librong ito nabasa ko. Lumapit kay Merlin ang mag-asawa na ang kanilang anak na babae ay na-confine sa mental institution. At ang sabi ng doktor na sa psychiatrist at tumingin sa anak nila, hopeless na po ang kalagayan ng kanilang anak na babae. Tinry na po nila na manalangin, kumausap pa po sila ng maraming intercessor para manalangin, pero parang hindi sumasagot ang ating Panginoon o kaya nadidili ang sagot ng ating Panginoon. Walang nangyayari. Malala ang kondisyon ng anak nila, nakakonfine sa mental institution. Ang payo po ni Merlin dito sa librong ito, bakit hindi niyo simulang purihin ang ating Panginoon? Alam niyo po ang dating una doon sa nanay, doon sa mother nung nakakonfine, sabi niya, hindi ko yata magagawa. Parang hirap gawin no, na magpupuri sa ating Panginoon sa kabila ng ang anak ko nando sa institution. Para yung isang blasphemy po. Pero sabi ng mister niya, we tried everything. Ginawa na natin ang lahat.
Bakit hindi natin subukan yung sinasabi ng pastor na purihin natin ating Panginoon sa kabila ng nangyayari niya? Kasi wala na namang mawala sa atin eh. Nakakonfine na ang anak natin sa mental institution. Ang ginawa po ng mag-asawang ito, nagpasya po sila kahit naglalaban, lumuhod po sila. Nanalangin sa Diyos nang galing sa kanilang puso at nagsimulang purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Sa kabila po ng napakahirap na nararanasan nila, sila po yung nagpuri sa Panginoon. At ang nangyari po ganito, dahil sa pagpupuri po nila sa ating Panginoon, nakagawa ng himala ang Panginoon, gumawa ng himala ang Panginoon, at meron po silang tawag na natanggap mula po doon sa mental institution. Ang sabi ng tumawag, pumunta kayo rito, may nangyayari sa inyong anak. At dagli po silang pumunta roon at nakita po nila ang improvement sa kanilang anak ng unang diagnosis ng doktor ay wala ng pag-asa, hopeless na. Pero lumipas pa ang 2 linggo na obserbahan ang kanilang anak at matapos ang 2 linggo, pinalabas na po ng mental institution. Lumipas pa ang ilang taon at kinumusta ni Merlin ang kalagayan ng babaeng yun. Ang sabi ng kapatid na lalaki na nakausap ni Merlin, may asawa na po siya at masayang-masaya po siya sa kanyang buhay. Meron pong kapangyarihan galing sa Diyos na nare-release pagka ating Panginoon. Kali man pong walang ganong himala na mangyari, naniniwala ako na habang nagpupuri tayo sa ating Panginoon, tayo pong inaayos ng ating Panginoon, tayo pong dinidevelop ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng katatagan para po harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya po mga minamahal, isa po sa napakagandang pwedeng gawin natin habang inihintay po natin ang liwanag pagkatapos ng krisis na ito, gawin po natin ugali ang magpuri sa ating Diyos. Okay. Naniniwala po ako ang ating Panginoon, kalulugdan ng ating pagpupuri. Kahit ang iba po sa atin sabik ng lumabas ng bahay, sabik ng pumunta sa bahay sa bahay. Iba po sa atin sabik ng pumunta ng mall, at ngayon pa lamang po iniisip na, ay pagkatapos ng krisis na ito, pupunta kagad ako sa mall at bibiling ko na kagad yung mga dapat bilhin. Opo. Pero habang nangangarap po tayo ng mga bagay na mangyayari po sa bukas, magsimula po tayo magpuri sa ating Panginoon. At naniniwala po ako, kagaya na sinabi ng Bible, Psalm 22:3, the Lord inhabits the praises of His people. Naniniwala po kung isang naging dahilan ng katatagan ni Job sa kabila po ng sa kanya, ay dahil po pinili ni Job na magpuri sa Diyos sa kabila po ng nasaktan niyang damdamin, sa kabila po ng maligim na kalalagayan, pinuri niya pa rin po ang ating. Kaya po natin gawin yan. At sa biyaya ng ating Panginoon, gagawin po natin na magpuri sa ating Diyos. Tayo po ay mananalangin. Sa inyo po mga bahay, samahan po kayo nandoon. Samahan niyo po ko sa pananalangin. Sa pananalangin ito para po sa ating bayan. Sige po, manalangin tayo. Nagpapasalamat kami sa iyo, aming Ama. Dahil sa kabila po, Panginoon Diyos, ng kondisyon na hindi namin gusto, kinakailangan kami ma-confine sa loob ng bahay. Panginoon, binibigyan mo po kami ng pagkakataon na purihin ka, magpasalamat sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon, at pakagawa ng ibang produktibong bagay, Panginoon. Aming Ama, maraming pong salamat. Napakabuti mo po sa amin. Lagi namin kinakanta na sa bawat sandali ng aming buhay kay buti-buti. At sa pagkakataon pong ito, dinideclare po namin ang kabutihan mo sa bansa namin, sa Pilipinas. Hinihiling po namin na ang biyaya mo ay patuloy na maranasan ng aming Pangulong Duterte. Gabayan mo po ang aming Pangulo. Ang kanya po mga pagpapasya, Panginoon Diyos. Lord, ito po, Panginoon Diyos, ay manggaling sa iyo. Bigyan mo nga po siya, Panginoon Diyos, ng ibayong tayo.
kakayanan. Ang aming Pangulo ay 74 na po, Panginoon Diyos. At sa kanya pong edad, hindi na po kalakasan na kagaya ng kabataan. Pero dinadalangin namin na bigyan mo po ng kalakasan ang aming Panginoon, even physically. At Panginoon Diyos, dalangin po namin na Lord, maging ang mga cabinet officials po namin, cabinet members po. Ang marami po sa kanila nawalay na at hindi na madalaw kayo. Ang iba po sa kanila, Panginoon, wala po halos kapahinga. Dahil nga po, Panginoon, lagi po sila nagtitipon, lagi po sila nagmi-meeting, lagi po sila kinakailangan updated kung ano pong nangyayari, Panginoon, sa aming paligid, sa aming bansa. Dinadalangin po namin, Panginoon, na sumakanila po ang pagpapala mo, sumakanila po ang biyaya mo, Panginoon Diyos. Lord, ingatan mo po sila. Bigyan mo po sila ng kakayanan, higit, Panginoon, sa kanila pong katangian, kakayanan galing sa iyo, para po lalo nilang magampanan ng mabuti ang kanilang tungkulin. Tinatas din po namin sa aming panalangin ng mga frontliners, Panginoon. Nakalulungkot po, isa na namang manggagamot, isang doktor, Panginoon, ang sumakabilang buhay. Hinihiling po namin, Panginoon Diyos, na iunat mo yung mga ngayon. At tinadalangin po namin ang proteksyon mo ay lubukod sa bawat doktor, Panginoon, lalong-lalo na po yung mga umaharap, Panginoon, sa mga may karamdaman tulad po ng virus ito. Ang mga nurses, ganun din po naman. Aming Ama, bigyan mo sila, Panginoon Diyos, ng katatagan ng katawan sa kabila po ng konting-konti lamang kailang pamamahinga, pagtulog. Panginoon Diyos, lukuban mo po sila na yung kapangyarihan. Panginoon, tinatas namin sila sa iyo. I-provide mo rin po mga equipment na kailangan po nila para sila po yung maproteksyon. At Panginoon Diyos, ang mga nag-drive ng mga ambulansya, ang mga naglilinis po ng mga pasilyo ng ospital. Lord, pati po ang aming mga pulis, ang aming po mga kasundaluhan, Panginoon Diyos, sila po na umaharap po sa mga tao na kinakailangan pong pagbawalan, sitahin, Panginoon. Sila po, Panginoon Diyos, na hindi po normal, Panginoon Diyos, sa mga oras ng kanilang paglilingkod. Pero ginagawa po nila ito, naniniwala po hindi lamang dahil sa dapat nilang gampanan, kundi meron silang tunay na malasakit, pagmamahal sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Aming alalahanin mo po ang mga pagpapaganilang ito. Gantimpala mo po sila, Tingnan. At ang aming pong mga mambabatas, Lord, bigyan mo po ng pagkakaisa para po makapagbalangkas ng mga batas, Panginoon Diyos, na hindi po pang sariling hangarin ang gusto mangyari, Panginoon, kundi po makabubuti po sa aming bansa. Dinadalangin ko rin po, Panginoon Diyos, dinadalangin din po namin ang mga may sakit. Dinadalangin po namin na kagaya ni Christopher De Leon, Panginoon Diyos. Dinadalangin po namin ang mga doktor na nakaratay ngayon, Panginoon, dahil sila po'y tinamaan na rin ng virus nito. Ang mga nurses na naka-quarantine na rin. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon Diyos, ang iba pang mga personalidad. Hindi ko mababanggitan lahat ng mga pangalan, Panginoon. Ang aming senador na si Mig Subiri, Panginoon Diyos. Lord, pati po yung pinaka-aba sa lipunan ito, marahil, Panginoon Diyos, pero meron po silang karamdaman, kasakitan, dulot po ng virus nito. Ama, dalangin po namin ng healing touch mo maranasan. Kuhanin mo po ang karamdaman ito sa kanila, Panginoon. At dalangin po namin ng mga ina-administer na gamot sa kanila ay maging epektibo, maging mabisa at makatulong po sa kanila. Aming Diyos, ang pag-asa po namin ay ikaw, ang ikaw lamang. Dahil ikaw pong healer namin. Marami po sa amin nagtatanong kung ano ipambibili ng pagkain. Maring may supply po pa sa palengke. Pero kinakailangan ng pera, resources. Heavenly Father, please provide for them. Please provide for us. Ang ekonomiya po ng bansa namin ay bagsak, Panginoon, dahil po sa pangyari nito. Marami po may trabaho, wala na pong trabaho.
Marami po, Panginoon, nagbabalak mag-abroad, Panginoon Diyos, pero hindi po makapag-abroad dahil nga po, maging mga ahensya, ilang ahensya ng gobyerno, sarado. Marami po, Panginoon, na nasaktan. Negosyo nagsara. Pero kami po ay nagtitiwala sa iyo dahil Diyos. At kaya mo pong gumawa ng kamakamangang bagay para po makarecover po hindi lamang Panginoon bansa, kundi ang kabuuan ng mundo. Panginoon, sinasariwa po namin sa iyong harapan ang sinabi mo, for God so loved the world. Mahal na mahal mo po ang mga tao. Kaya po, Panginoon, malakas ang aming loob na hilingin sa iyo. Panginoon Diyos, ang hiling maranasan po ng sangkatauhan. At Panginoon, gamitin mo rin po ang pagkakataong ito para po lumaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Gamitin mo po ang krisis nito, Panginoon, para makita po ng mga tao ang pangangailangan nila sa iyo. Gamitin mo po, Panginoon, ang mahigpit na pagsubok na ito para po mabasag ang katigasan ng puso ng tao at tumawag sa iyo. Makita nila na, Panginoon, walay sa iyo, wala pong magagawa. Gamitin mo po ang pangyaring ito sa kaligtasan po ng maraming tao. Aming Ama, maraming dinadalain ko rin po ang pamilya namin, ang Intimate Presence of Christ Church. Aming Ama, ang bawat pong miyembro, tahanan, na nakapaloob po sa local church nito. Patuloy mo pong proteksyonan ng banal mong dugo. Na kung paano, Panginoon, ang mga Hudyo, mga Israelites, yung panahon po ni Moses, doon po, Panginoon, sa Passover, na proteksyonan mula sa angel of death. Panginoon, proteksyonan mo po ang bawat miyembro ng aming tahanan. Ang Intimate Presence of Christ Church. Lord, maraming pong salamat. Napakabuti mo po sa amin. At sabi mo po sa Psalm, Panginoon Diyos, through good times and bad times, the name of the Lord must be praised. Sa kabila, Panginoon Diyos, na mga kalagim-lagim na nangyayari ito, kadilimang ito, pinipili pa rin po na magpuri sa iyo dahil ikaw po ay karapat-dapat. Marami pong salamat namin. Pagpalain mo po ang lahat ng tumunghay, Panginoon Diyos, sa live streaming na ito, na i-declare shalom, Panginoon, sa kanilang mga buhay, na naman po, Panginoon Diyos, ang kulang, ito po'y punuin mo. Hanggang ang bawat isa ay umapaw at ang aming mga buhay ay maging patotoo ng Diyos namin ay Diyos na mabuti, ng Diyos namin ay Diyos na nag-iingat, ng Diyos namin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, at higit sa lahat, ang Diyos namin ay Diyos na umiibig sa amin ng walang kapantay na pag-ibig. Aming Ama, sa iyo lamang pong kaluwalhatian at kapurihan. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God bless po sa ating lahat.